pag mababa yung ratings ng US president, all you have to do is start a war. And I think empirically, lahat ng ratings ng mga presidenteng to tumataas. Okay, so it could be one of the things na kailangan ni Trump at this moment kasi he's not exactly very popular. So yung dalawang question ko, the first one is, itong preemptive strike no, na style ng US, it's dangerous, di ba? Kasi they can justify it. Sasabihin nila, we have intelligence reports na merong nuclear capability ang sa Iran or North Korea. Diba? Pero on one hand, you can argue, but ikaw lang ba yung may karapatan na magkaroon ng nuclear weapons? Diba? So is there a justification Yeah. for attacking a country because they are building the technology, presumably to defend themselves? So Yeah. that's one. And the other one is, Oo. yung regime change, isa pa yung, yun na nga, we touched on it already, but it happens so often. Pero I don't see the justification. Diba? Yeah. If you don't like the leadership, that's too bad because as bad as they might be, ano yan eh, elected pa rin yan ng mga tao Oo. ng ibang bansa. So yan po. Actually kung tutuusin, no, nabanggit mo nga Dan kanina na matagal na ito, no, yung hidwaan na ito, or matagal na rin yung involvement ng US sa Middle East. Kung tutuusin, kung papansinin natin yung anong yon, yung panahon na yon, kahit na sinusuportahan ng US ang Israel halimbawa, no, binibigyan to ng armas, may malaki yung assistance na binibigay na sa Israel, no, hindi until yung invasion ng Iraq, no, or if you want to go back farther, no, noong 1991 nung in-invade ni Saddam ang Kuwait, no, hindi walang involvement ang US forces, no, sa Middle East, right? Ang ano lang nila, it's during yung invasion ng Russia ng USSR ng Afghanistan, no, sinuportahan nila yung ito yung isa sa mga ironic na ano, di ba? Sinuportahan nila yung mga mujahidin, no, na later on bumaliktad naman ngayon. Ito yung naging core nung grupo ni Osama bin Laden, no? So sa madaling sabi, yung involvement, yung direct military involvement ng US always been limited, which means na meron restraint, no? Even during yung time na yung tinatawag na unipolar moment nung US lang yung talagang superpower sa mundo, no? Nag-collapse ng USSR. May restraint. Hindi pa rin natin nakikita na yung presidente ay parang kung ano man yung gusto nila, sinasabi na ito yung interest ng US, no? Gagamit sila ng dahas ng pwersa para kung gagamit man sila, mga maliliit na mga engagements lang ito, not all out war, no, parang hindi ganoon yung inaala. In fact, karamihan ng mga malalaking mga armas ng US hindi natin nakita na ginamit na itong panahon na ito, no. Meron tayong nababalitaan na meron sila ito pero hindi nila ginagamit. Iba yung administrasyon ni Donald Trump ngayon. Mukhang wala siyang pakundangan, no, na gumamit ng dahas kung ang pinag-uusapan ay para maipakita, maipamuka, no, do sa mga bansa na sa tingin niya ay they're showing defiance, no, sa US, no, yung mga ganong klaseng mga so that includes North Korea, no, no, of course China, yung isa yung pinakamalaking ano diyan. Pero ang ano nila talaga is that ngayon lang natin nakikita na sa isang administrasyon, no, hindi sila nagkukulit na gumamit ng dahas, no? Hindi lang mag-threaten but actually gumamit mismo, no? So, yung nangyari sa Venezuela halimbawa, no? Medyo nakapagtaka yung anong yon, yung developments niyon. Pero ito ngayon yung isang ano diyan, isang kailangan din natin pag-isipan. Mukhang meron ng mga contingencies, no? Ang US
pagdating sa mga ganitong bagay. So halimbawa, yung nangyari sa Venezuela, kung titingnan natin yun na bilang modelo, no? Nung kidnap nila si Maduro, pagkatapos nakaalis sila doon, binomba nila yung infrastructure, and then tumigil na. Yung pumalit kay Maduro, no, nakipag-usap sa kanila. So mukhang merong arrangement na, no? Kasama na doon ay hindi bibigyan ng Cuba ng Venezuela ng langis, no? Kumbaga na ano na 'yon. Kaya mas mahina ang Cuba ngayon. Yung kanilang ginagawa sa Iran ngayon, mukhang may plano na. Kumbaga siguro isa to sa mga war plans nila kung sakasakali, no? Na kung saan ayun nga, ang idea ay bigyan ng pagkakataon yung mga tao na galit doon sa rehimen, no, na sila yung umalsa para palitan, no? Pero ang ano nga dito is kung iisipin natin, ito ay nangyayari within yung context noong administrasyon ni Donald Trump, no? Parang kung babalikan natin ang US policy dati, no? Ang ano nga ay may consistency siya, no? At yung consistency na yon is based on kami yung pinakamalakas na bansa militarily, no? At malakas din yung ekonomiya namin. Pero hindi namin to gagamitin, no, ng basta-basta lamang, no? At yung mga institution ay kumbaga yung institution ng US ay pinapabayaan na gumana. So yung checks and balances nandoon lagi, no? Iba yung nangyayari kasi ngayon. Kaya kung ano mo na parang dapat ba tayong matakot, medyo nakapangamba lang kasi sa tingin ko hindi walang ano ba yung sinasabi na sino yung adults doon sa loob ng West Wing ngayon, no? Mukhang wala nakapagsabi ng hindi kay Donald Trump kung ano yung gusto niya, yun yung mangyayari, no? And kahit nasabihin natin na bumababa yung kanyang popularity, makikita lang natin kung talagang may ganung klaseng epekto ba yung yung kanyang mga policies, no, sa eleksyon, no? So ang inaano natin ay yung midterm election pa, which is at the end of this year, no? Doon natin makikita kung talaga sa ipapamukha talaga ng mga botante sa sa Amerika, no, na hindi sila sumasang-ayon sa mga ginagawa niya. No? So yun lang din, no. Prof. Kraft, maraming ang nagsasabi kasi dinidiscuss na rin nila na walang authority si Trump to go to war. Kailangan niya ng approval ng Congress. But ano sa palagay mo? Kasi this is an impeachable offense already. Bakit sa konteksto ng Amerika, actually dami ng impeachable offense ni Trump bakit walang gumagalaw sa pag-impeach sa kanya? Well, I guess ang isang ano natin ay yung impeachment process kasi tulad sa atin, mag-uumpisa yan, di ba, sa House of Representatives nila. Yung House of Representatives is still dominated, kahit na ang liit na lang nung majority nila, it's still dominated by the Republicans. And karamihan ng mga Republicans na yon ay actually mukhang sila kay Trump, no? So itutawag natin mga MAGA talaga, mga MAGA Republicans talaga yung mga yan. So hindi ka magkakaroon ng sitwasyon na kung saan any impeachment process ay magsisimula, no? Unless nga may ilang mga Republicans na susuporta doon sa mga Democrats. No? So ngayon actually ang kinatatakutan nila, lumiliit yung kanilang yung majority nila doon, no? Pero ang isang issue pa rin dyan ay kahit na sabihin natin may magsimula na impeachment process sa House, Senate pa rin ang magta-try sa kanya, no? And do sa Senate, no, kahit na ganun kaliit yung diferensya ng Republicans sa ng Democrats, if everybody votes according to the party, no, then laging mananalo ang mga Republicans. So talagang hinihintay talaga yung susunod na election, no? Mukhang walang appetite
ang mga Republicans at this point in time to actually start something, no, against kay Donald Trump, no. Especially tingin ko ito pa yung isang ano doon especially ngayon na ang daming mga nangyayari, no, Yeah. both outside, no, and within the US, kasi parang pagka nagsimula ka ng ano ngayon, ng impeachment ngayon, kahit yung mga Democrats siguro o yung mga tao na sumusuporta sa Democrats, siguro inisip na pwede bang tingnan muna natin yung nangyayari sa atin bago natin gawin niya ang bagay na yan, no? May ganung klaseng ano it's while the context might be different, so parang dito yan sa atin yung issue ng impeachment ni Sara halimbawa, no, kumpara doon sa mga issues na tinitingnan natin tungkol doon sa mga infrastructure projects na hindi nangyayari, no? Parang ano ba ang mas malapit sa isipan ng mga Pilipino, no? Parang ganoon. And tingin ko ganoon din 'yung nangyayari sa mga botante sa US ngayon. Kaya ang talagang tinitingnan nila yung susunod na eleksyon, no? So in the meantime, yun nga yung nakakatakot, yung supposed checks, no, that's provided by yung institutions. Lagi natin sinasabi, di ba, yung institusyon ng Amerika ang nagpapalakas sa demokrasya niya. Ngayon hindi nakikita natin na hindi siya ganoon ka ironclad, no, in terms of yung effectiveness in checking, no, yung powers ng presidente. No, and that's very interesting kasi this thing is happening sa US na dati talaga feeling mo ito yung cradle of democracy, 'di ba? Hindi mo mai-imagine na magkakaroon ng mga violation of basic rights. And yet now parang may tolerance for that, no? Things na hindi mo na-imagine na yung backsliding ng democracy ay mangyayari sa Estados Unidos, no? Yung isa pa pong concern ng mga tao yung impact nito sa economy, no? Kasi we're talking about the Middle East. So, oil yan. And is it going to affect us? Yes. Kasi ang isang ano dyan, well, pagka na-involve kasi ang Iran, ang automatic na response is to close yung Gulf of Hormuz, no? Yung dinadaanan ng mga oil tankers, no? From Saudi Arabia papunta dito sa rehiyon natin, no? So which basically means pagka naipit 'yon, no? That's 20% of 20% of the world's oil, no, in terms of yung yung traffic ng oil, no. So ang ibig sabihin nun, yung supply will actually go down. So you're economists, so supply and demand lang yung ano diyan, no. So ang ano mo talaga diyan, tataas ang presyo ng mga petroleum products, no? Oo. Kaya and sa atin automatic, di ba? Very scary yan kasi ang langis ay input sa maraming produkto. So aasahan natin ng pagtaas ng presyo ng maraming bilihin, diba? Oo. I mean, nararamdaman na natin ngayon di ba, na parang lagi nga sinasabi, ilang linggo na sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng gasolina, no? Parang ito pa. Meron kasi nga yan hindi not necessarily, hindi natin kailangan talagang i-delay yung pag-transport ng langis papunta dito. Ine-expect na ng tao na mangyayari to. Ito yung inflation expectation. So sa expectation alone can already cause yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Actually, ang isa pang ang inaano nila kasi kasi ang daming nangyayari and sa mga nangyayari na ito, yung world supply ng oil is actually affected, no? So Venezuela isang ano 'yon, no? Pagkatapos ito nangyayari ngayon sa Iran, sanctioned ang Russia, no? And these are some of the largest sources ng langis, no? So parang habang nangyayari lahat ito, talagang tataas ang presyo ng langis sa mundo,
at tataas ang presyo ng mga bilihin, no? Kung para sa ordinaryong tao. Mm. Hindi pa natin mini-mention na maraming, kababayan natin ang nagtatrabaho diyan sa area na kung saan nag-e-exist ang conflict. Oo. Prof. Kraft, ano sa palagay mo ano yung probability na mag-expand pa 'to or overspill itong away ng tatlong countries na 'to at madamay yung mga ibang bansa? Actually, right now, nag-spillover na siya around the region, no, yung Middle East, Mm. ano. So, may mga reports na gumalaw na yung mga militia na sumusuporta sa Iran. May mga missiles na ni-launch sila against Israel from Lebanon, no. So, ang ano ng Israel ay titirahin nila Southern Lebanon kasi nandiyan yung mga militia na yun, Hezbollah, no, at saka yung iba pang mga grupo, no. So sa madaling sabi, ano na, may mga nag-expand na talaga yun. Aside from the fact na nung nag-retaliate nung sumagot ang Iran do sa pagbobomba sa kanila, yung pagpatay doon sa kanilang supreme leader, no, ang tinira nila with drones, missiles, no, ay yung mga um, infrastructure tsaka bases ng mga Amerikano na nasa Middle East. So, yung mga bansa dyan, no, UAE, Qatar, pagkatapos Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia, nag-warn na sila, no, na dahil doon sa mga attacks kanila and ang kanilang rationalization ay hindi ginamit yung mga base ng Amerikano dito sa Saudi Arabia to launch yung mga attacks against Iran. So bakit kami tinira? So sa madaling sabi, aggression to laban sa amin. So we will retaliate in kind. Parang ganoon yung ano. So meron may spillover na siya talaga in terms of kaya nga tanong ko kanina, parang ito ba ay uh, uh, yung pagsagot ba na yun ng Iran ay nakabuti pa para sa kanya, no? Kasi parang ang lumalabas ngayon, isipin natin, noong binomba ng US yung Iran nuclear sites last year, no? Ang Saudi Arabia was not happy about it. Unang-una kasi hindi sila nakonsulta at saka parang ano to, kahit na sino na lang pwede niyong bombahin kung gusto niyo. Parang gano'n yung reaction. Pero ngayon ang reaction nila is sinusuport parang kumbaga dahil sila ay tinira ng Iran, no, hindi nila masuportahan ng Iran ngayon. Aside from of course yung traditional na hidwaan ng mga Sunni at saka Shiites, no, sa Iran, ano. So sa ngayon ang issue sa tingin ko ay kung pinag-uusapan natin na ito ba ay lalaki pa? Lumalaki na siya. Pero mas lalaki pa ba siya beyond yung region, no? Yung kung nasaan ang Iran, no? Ang isang pinag-uusapan ngayon ay meron bang posibilidad na ang China will actually support Iran, right? Meaning to say na parang hindi naman siguro magpapadala ng sundalo pero mga armas, no, ipapadala nila sa Iran, no. Kasi ang Russia is too involved with Ukraine, no. So parang hindi ko inaasahan na kung magkakaroon man ng suporta ang Iran, no, sa labas, no, susuportahan siya diplomatically ng Russia at saka ng China, but China might be in a better position to actually provide material support, no, compared kung ikumpara mo sa Soviet sa Russia, no. So limitado yung ano na yon, yung limitado yung sources ng suporta ng Iran. Kaya lang so parang ang ano doon ay sino kaya ang susubok, no, na talagang tapatan ng US by supporting Iran at this point in time. So ang tingin ko right now limitado pa yung scope nung
digmaan na ito, no, doon sa ano lang, doon sa Middle East, no. Kaya lang kung may posibilidad ba na mas lalaki pa siya, tingin ko hindi sa labanan, no. Kung lalaki man siya, it's diplomatic support at saka yung economic actions ng mga sumusuporta sa Iran siguro ang tinitingnan natin dito, no. Mm. Kaya ang ano ko pa rin dito ay apektado yung buong mundo dahil doon sa economic implications niya.